So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nitong mga vloggers na ito, na kung saan ayaw nga pong sumipot dyan sa TRICOM committee, ayaw magpakita. Kumbaga, ang tatapang lang nila sa social media. Actually, mga minamahal, kung parte yan ng freedom of expression mo, wala namang problema. Kaso yung gumagawa ka ng fake news, hindi po tama yun. 'Di ba? Kung ako yung tatanungin, okay, exercise mo yung rights mo, yung free speech mo, yung freedom of expression mo, lahat ng batas exercise mo para sa sarili mo na ito tama, ginagawa mo sa sarili mo. Pero yung the fact na magpapakalat ka ng fake news, hindi na po sakop ng ating batas na i-cover up nakasama sa free speech mo yung pagpapakalat ng fake news. Kasi madami kang nalilito, nagdudulot ka ng kalituhan sa mamamayang Pilipino. It's okay to voice out your opinion, your views, your political preferences. Okay, voice it out. Pero yung gagawa ka ng fake news, maninira ka, no, hindi po tama yun. So, meron kang meron na kaukulang kaparusahan sa mga yan. Ngayon, paulit-ulit kayong kinokontak ng TRICOM, nakailang hearing na hindi kayo sumipot, di ba? Now, na meron pong ipinasabpina, 4 mga minamahal. Yan po, oh. Yan, si Badoy. Alam niyo naman si Badoy, yung nagpakalat ng fake news, di ba? Na-cite and contempt din yan noong December. Di ba? Si Celis, nako, yung peking NPA. 'Di ba? Pinalabas niya lang na na NPA siya para sabihin na na nakikipaglaban siya, 'di ba? Ibinoses niya yung yung kamalian, yung parang ganoon, 'di ba? Natatandaan niyo yun mga minamahal na siya daw po ay dating NPA, tapos after nun nagbalik loob sa gobyerno. Pero I think mga minamahal, kasi may classmate siyang nagsalita, front lang talaga yon yung pagiging NPA niya kuno. Pero kung totoo, drug dealer, di umano, itong si Jeffrey Celis. Alright, sino yung sumunod? Si Sasot, itong si Baklang Hitad. Yan, tapos itong si Mark Lopez. Kasi itong si Mark Lopez, mga minamahal, sobrang tindi din yan magsalita. Oo, sobrang tindi din yan magsalita ng ng mga fake news. 'Di ba? So I think deserve niyang mapatawag at i-explain kung ano yung mga itatanong sa kanya. So ngayon, basahin natin. Na-cite and contempt ang mga red tagger na sina Lorraine Maribadoy, Jeffrey Celis, Alan Troy Sas Rogando Sasot, and Mark Anthony Lopez dahil sa hindi pagdalo sa ika-4 na pagdinig ng Kamara ukol sa disinformation or fake nitong Martes, Abril 8. Ang vlogger na si Mark Anthony Lopez na paulit-ulit nang nafa-fact check para sa false and misleading na content ay hindi rin dumalo dahil sapat na umano ang pagpapaliwanag na kanyang ibinigay sa Kamara noong nakaraang pagdinig. Bukod sa pagka-cite and contempt ni Lopez, ididitini din sa Kamara ng 10 araw. Ididitini din siya sa Kamara ng 10 araw. Nagbabala naman si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na posibleng ipasite and contempt ng Kamarang ilang pang mga vloggers at social media personality kung hindi pa rin dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig sa TRICOM. Mga minamahal, sa totoo lang, ang dami red tagger talaga ng mga DDS vlogger. Yung kahit hindi ka naman, tingnan nyo ako, na sumusuporta lang sa gobyerno, sinasabihan nila na ano daw ako, kakampi ko daw yung mga NPA. Tama ba yun naman red tag ka? Dahil lang sa hindi lang tayo magkapares ng political views, red tag mo ko. Ito sila Celis at Badoy, legit na red tagger naman talaga yan, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nga si Lenny, di ba? Ni-red tag na nila yan noon. So legit yan, pati yan sila Celis, red tagger yan. Pati nga si Mayor Magalong, di ba? Ni-red tag din nila. Pero eventually, nag-sorry din sila. Kasi parang na-mislead daw sila, umano, mga minamahal. Pero, ang akin lang sana, kung gusto nyo exercise, yung free speech ninyo, wala namang problema eh. 'Di ba? Kaya nga lang yung gagawa kayo ng fake news, hindi na pwedeng i-cover up ng freedom of expression yun. Alam nyo, maganda yung digital
modern world ngayon. Kasi mabilis yung access ng information. Kaya nga lang, mayroong pros and cons din. Kasi sa kabila ng napakabilis na communication, okay, malayo ka man, madali na tayo mag-call. Namimiss kita pero madali na lang ako makapagtawag sa'yo. 'Di ba? Tapos, kunyari, naliligaw ka sa isang area, i-Google Map mo lang. Maganda na yung panahon niya dahil naging digital. Sobrang bilis ng access ng information dahil may internet. Kaya nga lang, ang problema mga minamahal, sa sobrang dali lang ng pag-access ng media ngayon, may mga vloggers na sinasamantala yung paggamit ng social media to the point na para kumita dahil may monetization sa Facebook, may monetization sa YouTube, 'di ba? May TF sa TikTok. Dahil sa mga ano na 'yan, nagagawa nila ng fake news, gumagawa sila ng fake news. 'Di ba? Nagigets niyo yung punto mga minamahal na nakakalungkot lamang isipin na dapat sana supposedly Pilipino sa Pilipino nagtutulungan. Kaya nga lang, hindi ko alam bakit kailangan nilang gumawa pa ng mga pa-trending na videos or post para sirain ng administration. Pwede ka namang mag-voice out. Ang problema lang, kung gagawa ka ng fake news, sobrang mali nun. Hindi tama yun. 'Di ba? So, basahin natin yung mga comment dito. Oh. Magkano kaya allowance sa mga yan para maggawa ng fake news? Sabi ni Eddie B. Rosero. Oh, totoo. Magkano kaya, kasi mga minamahal, parang nagiging trolling farm sila eh. 'Di ba? Trolling farm. So, sabi pa dito, there are more bigger vloggers and I hope na sana ipatawag din sila. Sabi ni Agnes Velias Angon. Ako sa totoo lang, kung ako tatanungin kung kami ipapatawag diyan, bakit naman hindi? Ba't hindi kami i-attend? Attend kami pag pinatawag kami diyan. Kung meron man kaming ginawang pag-fake news, kaso hindi naman kami pinapatawag, di wala kaming ginagawang fake news. At alam niyan, alam ng mga subscriber natin yan na kung paano magbalita si Mima. Na-call out lang ako noon ni Rodante Marcoleta dahil sa billboard, pero ako, opinion ko yun. Hindi ako gumawa ng fake news. 'Di ba? Opinion ko yun, na-call out si Rodante Marcoleta dahil sa pagdikit niya ng billboard kasama kay Kibuli. Kinall out ko yun, pero hindi ako nag-fake news doon. 'Di ba? So, anyway, mga minamahal, yun po. Parang martial law na daw yung nangyayari. Hindi martial law yung nangyayari dyan. Talagang kailangan natin labanan ang fake news dahil hindi nauubos eh. 'Di ba? Ang daming mga content creator na ngayon ang nagko-content para lamang, magkaroon ng fame, tapos sisirain nila yung ibang tao. Paano naman yung mga sinira nilang pangalan? 'Di ba? Yung ikaw build ng name mo, tapos sisirain ka lang. 'Di ba? Alright. So, yun po mga minamahal. Dapat lang, deserving naman talaga sila. Oo, tama ka. Yung nag-comment dyan, deserve naman talaga nilang may patawag. Alright, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.